And thank you so much sa lahat po na naka-online ngayon na nagtsatsagang panoorin ako at pakinggan kung ano ang mga pinagsasabi ko dito. Kundi gusto ko lang talaga magpasalamat talaga sa lahat mga effort, blessing na binibigay nyo, suporta, as in walang sawang pasasalamat yung mga bunso. Ang lahat ng mga nakakamit ko ngayon, ng mga trabaho, yung mga award na yan, lagi kong sasabihin sa inyo na para sa inyo yan. At kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matatanggap yung mga ganitong trabaho, mga ganitong awards. Ayan. Hindi tayo makikilala ng iba nating mga ibang kabunso or hindi pa nakikilala tayo. At dahil sa mga effort ninyo, lalong-lalo na sa mga editor, editress ng mga kanya-kanyang grupo, sobrang alam ko nagwe-waste kayo ng time at saka effort ninyo para gumawa ng mga attendance, magpo-post kayo, mag-edit kayo ng pagmumukha nito, kasama kayo. Ayan, sobrang maraming salamat sa lahat ng mga founder po, ng mga co-founder natin dyan. Maraming salamat talaga sa inyo. Grabe kayo. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ninyo, bunso mo. Sa Kuwait, pag nababasa ko yung Ten Kuwait, yan, naalala ko yung tatay ko. Kasi sa bansa na yan, pinatay yung tatay ko. Alam niyo ba yung dahilan na pagkamatay ng tatay ko? Sino po ba nakakaalam? Naalala ko na naman. Namatay ang tatay ko. Pinatay siya ng kapwa Pilipino, mga bunso. Alam niyo ang dahilan kung bakit niya pinatay? Dahil isa silang inggitero. Nainggit sa tatay ko. Kaya pinatay. Binugbog. Hinulog kung saan-saan. Kaya ako, iwas sa mga inggitero dahil ayaw kong maulit ang ginawa ng mga tao sa tatay ko. Kaya umiiwas ako sa gulo kasi ayaw pagsimulan yun ng galit ng tao sa akin. At alam nyo ang ginawa ng nanay ko? hindi na pinansin. Hindi na niya dinimanda. Pinasa Diyos na laang. Hinayaan na laang. At Diyos na ang gumawa ng action sa kanya. Alam niyo nangyari? Ayun. Ayokong isipin na ayokong magsalita na parang okay pala kahit hindi na pala gumawa ng action ng nanay ko. Ay, may gumawa na pala, may nangyari na pala. Hindi po namin ikinasiya din yun. Hindi rin po namin ikinasiya yung mga nangyari na yun. Kaya mas maganda ho, mahirap din na pagsisiyang bandang huli yung mga gagawin natin sa kapwa. Kaya nga sabi ko nga dito, gumagawa ako ng tama, nagtatrabaho ako ng tama, gumagawa ako ng kabutihan, spread yung mga magagandang nangyayari sa buhay, maging isang inspirasyon sa tao. Puro positibo, yun lang ang gusto ko. Pero at least hindi natin masisisi, may mga tao pa rin talaga na sisira ng mga plano at gusto mong mangyari sa buhay, na walang ibang hangad kundi maging mabuti kang tao sa iyo, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, tsaka sa pamilya mo, at tsaka sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Kaso wala tayong magagawa. Tao ay tao. May mabuti, may masama, may maganda, may pangit, may BO, may matalino, may maliit, may matangkad. Palagi yung meron. Kaya masasanay na lang tayo mga bunso sa mga ganung nangyayari.
Especially nandito tayo sa ganito, social media, sa showbiz, content creator. Wala kang magagawa, open book ka eh. In-explore mo, dapat ni-explore. So tanggapin mo, dapat tanggapin ko anong sasabihin ng tao. Ayan, di ba, naikwento ko na naman. Kasi minsan mga kabuso, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng mga karanasan sa buhay. Ang iba dyan, likas na talaga na mayayaman. Ang iba naman dyan, pinagkaitan ang kahirapan, pinagkaitan ng yaman. Iba-iba ang sitwasyon ng buhay. Kaya hanggat maaari, tayo bilang isang Pilipino, marunong na lang tayo umunawa sa bawat isa. Isipin natin na hindi tayo pare-parehas. Hindi pare-parehas ng ugali, ng sitwasyon sa buhay, ng karanasan. Para magkaunawaan at maging maayos ang lahat, magkaroon tayo ng pangunawa sa bawat isa. Especially sa Migs Molino community, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong umunawa, marunong tayong magmahal, marunong tayong rumispeto. Yun lang yung gusto kong mangyari sa Migs Molino community natin na to. Diba mga kabuso, ang sarap isipin at tayo nagtutulungan. Ang sarap isipin na minsan may mga nakakasama ako na isang grupo na nasabi nila na dahil sa akin nabuklod-buklod sila, nagtutulungan sila, nagsishare ng mga experience sa buhay, problema nila sa buhay, nagtutulungan. Kung isa may problema, tinutulungan ng isang grupo, tinutulungan ng iba. Ayan, di ba? Masarap isipin na may mga grupo tayo na tumutulong sa bawat isa sa atin. Kaya yun lang naman ang gusto kong mangyari. At yun lang din ang pinagdadasal ko sa Migs Molino community, na maging maayos ang lahat sa atin mga bunso. Alam nyo mga bunso, huwag natin gawing biro ang buhay ng isang tao. Ang isang tao, napaka-importante yan. Sagrado po ang bawat isa sa atin. Sagrado ang bawat tao sa mundo. Kasi nilikha yan ng Diyos para gumawa ng kabutihan mabuhay. Hiram lang po yung buhay natin. Kumbaga sa pagpapahiram na to, sana man lang kahit papaano gumawa tayo ng tama. Kung ano yung ginagawa ko, yun lang din naman yung gusto kong sabihin. Yun din yung parang gusto kong gawin din ninyo, especially sa mga Migs Molino community. At sa mga tao na hindi pa ako nakakasama, ayan, malay nyo sa isang araw magkasalubong tayo at magkita at magkakakwentuhan. Ayan. Diba mga bunso? Red Me ZZ. Minsan mga bunso, hindi natin kailangan mag-explain ba? Kasi minsan, kung ipapaliwanag naman natin yung mga part natin, pag ang isang tao ayaw sa'yo. Pag ang isang tao ang tingin sa'yo, puro mali, kung anong sasabihin mo, mali talaga. Kahit magsabi ka ng tama, mali para sa kanila. Kahit magsabi ka ng totoo, hindi pa rin tama sa kanila, fake pa rin sa kanila. Kaya mas maigi na lang tumahimik para walang gulo. Mas maganda na rin tumahimik para at least kahit papaano wala kang masasaktan na tao. Kaya okay lang, kasi ako yung tipong tao na nagiging ehemplo sa akin yung mga magulang. Nagiging ehemplo yung magulang ko sa akin. Nagre-reflect sa kanila yung ugali ng isang anak. Wala lang, at least yung ginawa kasi namin, parang kahit may mga nangyayari sa buhay namin, mas masarap kasi yung tahimik ka lang na bubuhay, gumagawa ka lang ng tama. Pag ayos sa'yo, hindi mo na mapipilit yung tao. Kahit ano pa ang gawin mo, ganyan at ganyan pa rin ang sasabihin sa'yo ng tao at gagawin ng tao sa'yo. Kaya gumawa na lang ng tama. Mabuhay ng mapayapa. Ang sarap mabuhay.
lalo lalo na't puno ng kulay. Ayan, sabi ko sa inyo mga bunso, madami akong pinagdaanan sa buhay. Madami kaming pinagdaanan sa buhay. Na minsan nasasabi ko na nga ng mga ganitong bagay kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Diba? Siyempre, yung mga experience sa family, sa mga taong sumusuporta, sarado lang. Basta masaya ako dito, bahala sila. Okay lang din naman ako. Masaya din ako. As in, masaya din. So, kung ang mga nakakausap nyo ay mga negatibong tao, asahan ninyo ang magiging utak ninyo, ang magiging buhay ninyo ay puro negatibo. Magkakanda malas-malas kayo. Pero kung ang sinasamahan ninyo at mga kabutihan ang pinakausap ninyo, at kung mga mababait yung mga tao na nakakasalamuhan ninyo, asahan ninyo punong-puno kayo ng biyaya at pagpapala at magiging positibo po ang buhay ninyo. Ngayon, nasa sa tao na lang kung anong papakinggan at kung ano ang paniniwalaan at kung sino ang sasamahan. Kaya, mag-isip-isip muna bago kayo makisama. At gayon din naman ako. Gaya na nangyari sa tatay ko. Nagtiwala siya sa mga nakakasama niya sa katrabaho niya. Pero, ang nangyari, hindi nila napigilan yung mga kasamahan niya na maingkit sa kanya. Anong ginawa? Tigok. Diba? Naging example lang yung nangyari sa tatay ko kung bakit ganito kami. Kung bakit ako ganito. Madali din ako magtiwala sa mga tao, mga kapuso. Hindi kami tinuruan ng nanay ko, ng magulang ko, na maging masama sa tao. Hindi kami tinuruan na maging madamo sa tao. Kami yung tinuruan niya kami kung paano maging makatao, maging mabuti sa kapwa-tao. Kaya kayo, mga kapuso, lalo-lalo na yung mga magulang dyan, yung mga nanay dyan, may panahon pa naman para makisamahan nyo yung mga anak ninyo. May panahon pa naman para paramdam nyo sa kanila, turuan nyo sila ng tama. Para kahit pa paano, dumating yung panahon na may iwan natin sila sa mundo, yung mga apo, yung mga anak, at least may natutunan sila sa kanilang magulang. Hindi yung naglabas lang kayo para gawin nyo lang kung ano ang gusto nyo dahil sasabihin ninyo, anak lang kita. Mas maganda na yun, turuan sila ng maayos para paglaki nila. Pag pinakasamahan natin ang ating mga anak, pag pinakasamahan ninyo ang inyong mga anak, alam nyo mga bunso, talagang kahit pa paano, kukusa at kukusa yan. Kukusa yan na magbigay sa inyo. Kukusa yan na mag-effort sila sa pamilya ninyo. Kaya maging mabuti tayo. Yung mga gusto malaman kung sino yung sponsor namin sa nag-charity, i-message nyo rin po siya. Love supporters of Migsimulin International from Andevala, Sweden. Tapos siraan nyo ako. Okay yun. Siraan nyo ako, tapos sa inyo mapunta. Siraan nyo ako, tapos ako yung magiging masama sa tao. Diba? Kakatawa kayo. Ganda ng effort ninyo. Effort kayo mga bunso ha. Effort kayo, siraan ako ha. Tapos may mga nababasa na ako. Ayan, may mga naglalabasan na Diyos mio Marimar, hindi nagkaalaman na. Minamanipula ninyo. Tapos papalabasin na ako. Diyos mio Marimar. Ayan, may mga inaasikaso po tayo mga kabunso. Pero this coming Friday, kailan po i-schedule yung Abante Tonight po ng Marisol po. Ayan po, nag-guest din po tayo sa kanila. So matumutulong po sa atin sa mga yung mga media, yung mga legit po na media. Ayan po, sila po yung mga kasama natin kahapon lamang po. Ayan, kahapon, nag-shoot po ako kahapon ng interview po sa kanila. Kaya ayan, tabayan niyo din po.
Tapos ayan, malapit na malapit na rin po yung ano ni ano, ayan, baka 'pag minention ko may magalit na naman. Pero 'pag minention yung pangalan ko, open na open sila, babuyin. Ang pangalan na yung babuyin ang pangalan ni Miss Molina. Grabe, sila ang dama. Grabe. Sila palagi ang gustong bida.